Kumbaga sa computer, kapag yung hard disk mo nag-corrupt, meron kang backup. Heyo, what's up mga katunay? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV. At bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayan ha, Balita Hub TV. Boses ni Idol Jake. What's up sa inyo mga kababayan? Ayun, bago natin ituloy ito, syempre nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa nagsasalitang ito, yung boses na maririnig natin. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Ayan si Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Ituloy na natin. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung sinasabing pagsasara daw po ng Tape Bulaga bago po matapos ang taong 2023. Ayon po dun sa isang tao na matatalakay po natin mamaya dito. Pero bago po natin Aba, magsasara sa taong 2023. Aba, what's that? Kabayong bundat. Usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like, share, and subscribe at hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga ganitong klase ng video or live stream mga kababayan. So dito tayo kay Kuya Romel Chika, mga kababayan, dito kinikredit ko tong video to kay Kuya Romel Chika. Ano po yung laging kasama ni Nanay Christopher Min kasi dito. Ayun no, syempre nais kong magbigay ng credits dito no sa mapapanood o madidinig natin na si Romel Chika na talagang kasama ni Ma'am Christopher Min. Syempre nagbibigay din ako ng credits kay Ma'am Christopher Min, no? Talagang isa sa magaling din magbigay ng mga comment, ng mga reaction niya yan sa mga pangyayari lalo na sa showbiz. Malaki ang respeto natin dyan kay Nanay Christopher Min. At syempre ito yung papanoorin natin at papakinggan mula kay Romel Chika. Ano kaya itong chika na ito? Aba, interesante! Tuloy natin. Huhulaan yung kapalaran ng Tape Bulaga. Oh! Alam niyo medyo naniniwala ako sa hula nitong si ate. Doon lang ako medyo hindi naniwala doon sa sinabi niya na hindi kayang lampasan ng TVJ ang It's Showtime. Kasi napakahabang panahon na, ilang dekada na yung nagdaan na patunayan ng TVJ na sila talaga yung number 1. Mga kababayan. So ngayon ito play natin. Pumapasok sa bahay natin. Correct. At ito na po mga kachika, ang inyong pinakikitay, ang ating mid-year hula. Sabi dito, disclaimer, ang mga nilalaman sa vlog na ito ay pawang hula lamang at nagsisilbing gabay upang maiwasan ang mga masasamang mangyayari. So ito, diretso na natin.
So mga kachika, ito na po ang ating nakahihintay. Welcome to our mid-year hula with the prophetic witch, Mamu in the house. Mamu! Tayo, diba? So nakakailang buwan nang lumipas. Ang pag-uusapan po natin dito ay mga maiinit pong pinag-uusapan sa social media. Alright. At kung saan-saan pa. Simulan na natin, Mamu. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga noontime shows. Diba? Nagkakagulo mo yan ang noontime show. Pati mga... Ito, pakinggan nyo yung hula sa tape, ha? Kasi baka mamaya ma-misinterpret nung iba yung title natin. Ayoko masasabihang clickbait o fake news. So eto, pakinggan nyo. Copyright at kung ano-ano. Simulan po natin, ano ang kahihinatnan ng tape bulaga? Tape bulaga. So, pwede silang mag-close. Meaning, pwedeng bigla na lang isara yung programa nila. Oh. Agad-agad? Kasi dito lang sa nakikita ko parang may problema. And hindi siya nagpapasok ng enough money. Kumbaga, naghahakot ng pera. Hindi, walang pumapasok. Kaya po pwede... So sinasabi dito na ito daw pong tape bulaga is possible na mag-close. Ano po sa lalo't madaling panahon. So siguro bago matapos ang 2023 baka mag-close na. Ayan hindi na sa amin nang gagaling yan kundi kay Mamu, no? Ano ba yung prophetic witch ba yun? Tama ba ako mga katunay? Ayan, di ba sinabi nga ng tape bulaga, no? Ng management, anong pasayo na yun? Na kapag sinabi na, magsasarado sila is ididemanda nila. Naku, Mamu, ididemanda ka na. Eto, yung mga sasabihin ko is nanggaling din doon kay Mamu na sinasabi na maaaring magsara ang tape bulaga. Ang sakla. Ayan sinabi niya na wala nang masyadong pumapasok na kita. No, sinasabi nga din, nakikita natin sa mga ratings, no, yung mga ganyan. 'Di ba na konti lang yung mga advertisement na pumapasok sa kanila. 'Di ba? Inano nga ni There's TV yun pinakita niya. 'Di ba? Hindi naman kasi pwede na lagi na lang magpapaluwal ang management, no? Kung sakaling hindi na kumikita ang isang programa. Negosyante ka Siyempre gusto mong kumita. Siyempre doon naman sa mga mangilan-ngilang commercial na papasok sa kanila is may papasok na pera. Pero ang tanong dyan is sapat ba yun? Diba? Ang dami-dami mong pasuswelduhin. Mula host, siyempre mga artista yan. May mga presyo yan. Merong mababa ang TF dyan, merong malaki ang TF dyan. At siyempre yung mga staff. At lalong-lalo na yung mga papremyo. Doon din nila kinukuha yan. Hindi naman pwedeng sa bulsa lang lagi nila ng management manggagaling yung papremyo tapos walang bumabalik sa kanila. Diba ang hirap ng ganun? Kailangan may bumalik sa kanila. So kung walang bumabalik, ano pang gagawin mo? Di syempre no choice. Diba? Kaya nga sinasabi natin sa araw-araw na pagbablog natin, sa araw-araw na pagtatapik natin ng ganito, bakit di nyo nalang palitan yung pangalan? Baka yan ang nagdadala sa inyo ng bigat. Diba? Pwede nyong kontrahin yung mga ganyang bagay No? Ika nga sa isang bahay, yung bahay mo is inaabot ka ng malas. Maraming taong hindi naniniwala sa malas o swerte, tao lang ang gumagawa ng swerte at malas. Tama naman din yun. Pero minsan hindi naman tayo hindi naman masama na maniwala sa mga ganyang bagay. Diba kung ang bahay mo is minamalas, may mga nagkakasakit, lagi kang walang pera, ganyan, sinasabi ng iba na mga na mga pungsoy o tanggalin mo yung mga bagay na nagpapamalas sa bahay mo. Gaya ng mga kasirolang sira. Yung mga salaming basag. Diba? Kung ano yung nagpapabigat sa buhay mo, yung pinagmumulan nun. Ganun yun Diba yun ang sinasabi nila? So, siyempre, sasabihin, ba't ka naniniwala doon? Hindi naman kapani-paniwala yung mga ganung bagay. Tao lang naman gumagawa. Siguro hindi naman masamang maniwala. No? Kahit papaano. Siyempre, yung pananampalataya pa rin natin sa taas, hindi mawawala. Mas magtiwala tayo sa kanya. Pero yung mga ganyang bagay is, ba't di natin subukan ng konti? Diba? Gaya nung pangalan na yan, ng Itbulaga. Baka mamaya, yan ang nagdadala ng bigat sa inyo.
Tapos subukan yung tanggalin, no? Palitan nyo. Malay nyo. Biglang pumasok ang swerte. Kasi mabigat yan eh. Ang nakaisip niyan si Sir Joey De Leon eh. So, ang mangyayari, wala sa kanila yung pangalan na yan at inilalaban pa nila yan, may problema yung pangalan na yan eh. Kumbaga mabigat dun sa creator, mabigat sa damdamin ng creator yan eh, mabigat sa loob niya. Tapos ginagamit nyo. Parang yan eh, bati na kayo tapos ang sama pa rin ng loob mo sa kanya. Di ba parang ang pangit? Ganun yun eh. Bakit hindi nyo subukan na palitan? Baka yan yung nagtitrigger talaga. At alam naman ng mga katunay talaga, sabihin talaga, yun naman talaga nagtitrigger sa kanila eh. Kasi yung reason dito mga kababayan, ito, balikan natin yung reason. Hindi daw gaanong nagpapasok ng enough na pera. Yun po yung reason dito. Pagpatuloy pa natin. Naghahakot ng pera, walang pumapasok. Kaya po pwede siyang mag-close at the end. Hanggang kailan ito? Pwede ito bago magtapos ang taon. Yan, sabi dito, pwede ito bago magtapos ang taon. Talaga, bago magtapos ang taon? So, ang gagawin nila, ganun, bago matapos ang taon, ha? Gagawin nila yan. Kayanin natin to! Kahit nasabihin mo na lulugi tayo, tuloy-tuloy lang! Paluwal kung paluwal! Parang ganun eh, no? Ugoy, makaramdam ka na. Pwede daw to bago magtapos yung taon na. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Nanay Lolet Solis at saka nung manghuhula, possible na mangyari? Kasi bago ata mag-2024, alam ko, magkakat na yung kontrata, parang ganon. Or sa 2024, tapos na yung kontrata, mga kababayan. So, nakikita natin dito, parang nagtutugma-tugma. Na baka yung hula ni Nanay Lolet Solis na tsugihin bago magtapos yung taon, or isang taon lang ata yung bibilangin, mga kababayan, is parang magkakatotoo pa ata. Anyway, pagpatuloy pa natin, eto na yung panaginip ni Tol Chris Ulo, yung sumpa. Anyway, bago matapos ang taon ng 2023, matatapos na rin ang Cape Bulaga. Hindi na siya babalik. Hindi. As in the end. Period na. Nako, sama naman nun. As in the end talaga. Sabi nga, baka lumipat ng ibang istasyon, pero ito talaga is as in the end na. Kumbaga katapusan. Oops! Baka kung ano isipin nyo, ha? Ako'y nagbibigay lang ng reaksyon dito, hindi sa akin nanggagaling yung mga the end. O baka sabihin na naman ng kabila, pinangungunahan tayo nito. Oops! Nadidinig naman siguro nyo mga tropa. Diba? The end is near. Ako yung kantayin yun. Decision dito ay batang lalaki. Batang lalaki, magdidesisyon. Ibig sabihin, either kay Mayor Bullet or dun sa isa. Direkta na eh, no? Diretso na agad. Direct to the point agad tayo. Sir Jeko, wala man lang preno, diretso agad. Yung batang lalaki. Hindi batang-bata. I mean, kung ito ay minamanage like ng mas bata yung producer, ganyan, o kaya mas bata yung may-ari, ganun po, pwede siya ang magpasara na. Nakakalungkot. Showtime. Ito ay... So ibig sabihin, either dito kay Mayor Bullet or doon sa isang halusos, mga kababayan, kasi sila naman yung nagpapatakbo, sila yung nagpamanage. So ngayon, dahil hindi na nga nagkakaroon ng enough na pera na pumapasok, may possible na i-close na lang. At diba, kung makikita nyo, eto disclaimer lang ha, eto ay pawang hula lamang po, pero yung hula nito nagkakatotoo yung iba. Katulad na lang yung kay Min Mendoza at saka dito kay hindi Alex Gonzaga, Tony Gonzaga, mga kababayan. So ngayon, ang sinasabi dito, since wala na nga pumapasok na enough na money, kung ikaw naman negosyante at puro palabas lang yung pera mo, malaki na yung nailabas mo, pero walang bumabalik sa'yo, anong gagawin mo? Hahanap ka ng ibang negosyo at magsasara ka. Tama yun. Hindi mo na ilalaban yung mga ganong bagay kapag hindi ka na kumikita. Sa mga negosyante, syempre, nakikiramdam muna yan eh. Diba? Sa umpisa, syempre, umpisa lang naman yan. No? Kasi simula pa lang, pagbigyan na natin, paluwal, ganyan, dyan aabot yan eh. Pero kung ikaw is walang pumapasok talaga masyado sa yung kita, no? Is ng 2 taon na, 3 taon, puro ganun pa rin, syempre, pagdesisyonan mo na. Lalo na yan, ang dami mong babayaran dyan. Diba? Hindi naman 1 o 2 trabahador lang yun nandiyan. Napakarami.
Diba? Ang dami-dami mong obligasyon na mangyayari dyan. So, kung may mga commercials na pumapasok man sa kanila, diba? Pinakita nga ni Ders TV, ulitin ko, hindi ganun kalakas o hindi ganun kadami. So, siguro sa dami ng babayaran, doon pa kukunin yung premyo, no? Ano, konti na lang matitira din sa kanila. Eh, syempre, kung negosyante ka, gusto mo, mas malaki yung kitain mo sa isang, negosyo mo eh. Diba? Bukod doon sa napapasweldo mo na lahat. Diba? At saka yung premyong ibinibigay nila hindi naman basta-basta. Malalaki din naman yan. Eh kung ganyan na walang pumapasok ang kita, paano na? Ano magiging premyo sa susunod? Sasali ka, tas thank you na lang. Parang gano'n. Ang nanalo, contestant number 1, thank you! Parang gano'n. Siyempre yung isa. Diba? Ganun yung gagawin mo. Pero nakalagay dito, nung tinanong ni Kuya Romel Chica kung babalik pa, ang sabi dito, hindi na. End na! Mas lalong mag-uumigting. Meaning, mas lalo silang aangat or mas lalo silang magiging malakas. Mas lalo daw yun daw pong showtime, mas lalong mag-uumigting, mas lalong maangat, mas lalo daw pong lalakas. Alright? Mas lalong lalakas Mas lalong lalakas yung kaso sa MTRCB. Joke! Hindi, diba? Paano silang lalakas na? Sino kaya magbibigay sa kanila ng powers? Papasok kaya sa kanila si Darna? Yun lang, alright. May mga taong aalis, may mga taong madadagdag. May aalisin sa showtime? Actually, hindi siya aalisin, aalis mismo. Nakasabay sa si Ayu na to. Si Ayu? Kasi sabi dito, aangat ang It's Showtime, pero etong It's Showtime, aangat daw po, pero may mga taong aalis. Aalis, hindi aalisin ha. Aalis. So ngayon, sino ba yung nakaharap sa matinding issue? Baka yun yung umalis. Hindi natin alam. Aalis na possible. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Parang gimme pipe lang. Is mouse. May papalit. So lalo silang mamamayagpag sa ere. Nakikita mo bang lilipat sila sa GMA? Di ba GTV sila ngayon? Yan. Pwedeng sila yung pumalit. So, sila yung papalit? Mga taga-take. Ay, sabi dito, pwede raw yung It's Showtime ang pumalit sa pwesto nito pag-alis nyo. Ang gara, no? Kitang-kita naman kasi para talagang nakareserba yung Showtime, eh. Diba? Ano talaga, tactics talaga ng GMA yung ginawa, eh. Alam na alam talaga nila mangyayari, ang tagal-tagal na ng Itbulaga, diba, sa GMA 7. Halos hindi naman sila nagpapasok ng ibang katapat ng Itbulaga talaga sa show na sa noontime. Tapos eto nawala yung TBJ, parang alam na ng management ng 7 kung anong mangyayari. May pamalit na agad sila. O kung sakasakaling umembang to, meron tayong pang reserba dito. May segunda dito. Kumbaga backup. Kumbaga sa computer, kapag yung hard disk mo nag-corrupt, meron kang backup. Parang ganun eh. Ay, ito ha. Hindi tayo bad ha. Sinasabi lang natin yung totoo ha. Talagang matindi yung malasan na dumapo sa sa Itbulaga, pag-alis ng TBJ, mga kababayan. Nung umalis ng TBJ, dinapuhan sila ng matinding kamalasan. At ito na nga, mga kababayan, possible na palitan pa sila ng It's Showtime. Yung mga haka-haka, possible na mangyari na. Siyempre, di ba, malaki naman ang kinikita ng GMA7 dito sa It's Showtime. Kung ikaw negosyante, anong pipiliin mo? Yung kumikita ka ng barya o dun sa libo-libo? Ay, sa libo-libo. Siyempre, dun sa libo-libo na. Sa libo-libo ka lalagay, no? Patuloy pa natin. Ito na, ang TBJ E18 ng TV5. Ang future nito, matutuloy-tuloy ito sa ere. Hanggang sa magkaroon ng mga bagong mga host, ganyan. Kaya lang hindi nila mahihigitan yung isa. Yan, dito. Sino yun? Aba, nakakagulat yun ha. Sino yung hindi mahigitan yung isa? Showtime ba yun? Mario, sir! Disagree. Doon nag-disagree si Jake Diyan Magnus. tayo disagree, mga kababayan. Kahit ako sinasabi niya, ang TBJ ito po magtutuloy-tuloy hanggang sa mapalitan ng mga bagong host or magkaroon ng mga bagong host. Pero hindi daw po mahihigitan yung isa. Diyan ako disagree kasi alam naman natin na ang TBJ po talaga ilang dekada na yung lumipas at dumaan
talagang napanatili po nila na sila yung number 1. Tama yun, ang tagal-tagal na ng TVJ talaga sa noontime show. Halos undefeated talaga sila. Siguro yung sinasabi sa hula na maaaring hindi nila mahigitan kapag nag-retire na ang TVJ. At kapag nag-retire na si Jose, si Wally, si Alan Kay, si May, si Paolo, diba? Si Ryan Lagonsi. Marami! Pag nag-retire na sila lahat, siguro ano yon, year 3000. Pagpatuloy pa natin. Kung ngayon number 1 sila, Maaari sa susunod, hindi. Willie Revillame, papasok daw ba sa noontime show? Pwede. Noontime show din. Nag-iisip siya. Aba! Noontime show. Pwedeng makakatapat si Willie, no? Parang lumalabas sa hula, kundi man ang showtime ang hindi matalo ng TVJ, aba. Mukhang si Willie, baka siya ba yun? Pero naglaban din ng TVJ, no? Itbulaga, katapat ng Wawawin dati, no? Ng mga ano ni Willie. Hindi rin talaga nanalo si Willie. Pwera na lang kung maglalabas na superpower si Willie. Batman! Parang gano'n. Yun na yun. Apat na siya. Kailan kaya to? Hindi, sa isang araw, 3 na eh. Kasi kung sakaling pumasok itong si Willie, tapos maalis naman itong tape bulaga, mawala na. Kasi sabi magpo-close daw. Di umano mga kababayan, kung sakali mag-close itong tape bulaga, pumasok si Willie, 3 pa rin yung noontime show. 3 pa rin. Pero kung hindi naman magkakatotoo yung hula dito, ito naman pawang hula lamang, kung hindi po ito magkakatotoo, hindi 4 yung noontime show. Nag-iisip ko yung Will. Depende sa sitwasyon. Kasi medyo nagdadalawang isip siya. Tapos meron tong advisor. Lalaki to. Lalaking advisor ni Kuya Will. Sino kaya yan? Kung anong dapat na mga hakbang na gagawin niya. Husga po natin ang 4 na noontime show na magsasalpukan sa noontime. Sabi dito, makait showtime daw yung ano. Sabi dito, ayan, Yung mga hula. makait showtime, yata yung si Madam. Hindi, kaya nga mga kababayan, ginagawa natin ng reaction video kasi tayo yung magko-correct. Ganun lang ka-basic yun. Pero ang maganda dito, yung hula Pati hula, luto. niya sa tape. Yun talaga yung isang inaabangan ko dito eh. Maaaring pumasok si Kuya Will, pero nag-iisip Nag-iisip. pa. Noong December, kung natatandaan niyo po mga chika, maraming hula si Mamu na nagkatotoo. Eto ang dapat katakutan ng tape kasi yung hula nito nagkakatotoo. Yung hula nito nagkakatotoo. Yun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre credit sa boses na yon na nagsasalita na binigyan natin ng reaksyon na si Sir Jake Magnus. Ayan, at syempre credits din kay Romel Chica at kay Mamu, no? Yung hula niya talaga, naku, nakakatakot yun, ha? Talagang yung mga hula niya daw talaga is talagang nagkakatotoo. Oh man. Naku, ha? What you gonna do now? Parang ganun, no? Kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!